Pinapalad po tayo at makakausap po natin para sa ilang mga katanungan, lalo na ho mga katanungang legal sa mga balita ang ating pong gumising po sa atin ngayong pong umagang ito. Constitutional Law Professor mula sa UP College of Law, Attorney Paolo Tamase. Attorney Tamase, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Attorney? Good morning, Orly, at sa iyo mga tagapakinig. Again, maraming salamat sa pagtanggap sa aming napakaagang tawag. Nabanggit ko kasi kanina yung precautionary hold departure order na pinalabas o hiniling ng Ombudsman na ipalabas ng Korte laban kina dating House Speaker Martin Romualdez na sa iba ho kasi baka bago ito sa kanilang pagdinig eh. Kasi alam na natin, HDO, Hold Departure Order or Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, habang tinatalakay ang probable cause ng kaso. Ito ba ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, sa mga kung may mga dayuhan na may naharap na kaso dito sa atin, pinalabas talaga ito ng mga prosecutor. Pero sa isang kababayan natin, kapwa Pilipino, pwede rin palang ipalabas ito, no? Pwede rin palang hilingin ito upon determination of the probable cause, Attorney Tamase. So iba ho kasi ang status ng dayuhan po doon po sa nakatira po sa atin or yung Pilipino po na citizen at resident natin. Yung general po kasi na prinsipyo ay may karapatan po kasi tayo bumiyahe. No? Yung tawag po doon ay yung right to Right to travel. travel. Hindi po yun pwede basta-bastang pigilin lamang ng pamahalaan. Mm-hmm. So upang ma-implement po yun, no, yung karapatan na iyon, may tatlong order po generally na nilalabas sa mga ahensya. Una po ay yung Immigration Lookout Bulletin Order na nilalabas ng Bureau of Immigration. Kapag mayroon ng kaso na naihain sa piskal o prosecutor, pwede po mag-request yung mga otoridad na mayroon ng suspect, no, suspect na itong individual na ito. Wala pang nagagawa yun, babantayan lamang ng immigration, no, kung meron na bang warrant, etc. Ito pong precautionary hold departure order, inilalabas po to ng korte upon the request ng DOJ, no, kung mayroon na pong investigation na ongoing, na preliminary investigation, at upang pigilin yun, no, yung mga high risk na individual mula sa paglabas sa bansa. At yung pangatlo po, hold departure order, yung korte na po mismo ang naglalabas nito, korte din na naglalabas nito, doon naman sa mga may kaso na nakahain na sa ating mga korte. So, pataas po na pataas yung standard na or yung pagka-compelling po nung order na inilalabas po ng korte. So ngayon, itong hinihingi kay dating Speaker Romualdez, ang intindi ko, precautionary hold departure order. No? Ibig sabihin, hindi pa nahain yung kaso ng ombudsman sa korte, sa Sandigan Bayan, ngunit sa palagay nila ay may risk na hindi siya makabalik, no, para sa kanyang paglilitis kung matutuloy man yung paghain nila ng kaso sa Sandigan Bayan. Parang ang dating, anong pakiramdam ninyo? Ano sa pagtingin ninyo? Ito mga ganitong klase ng hakbang, masasabi ho ba ito na parang ang impression wala, sa halip na tukuyin ang mas mabilis na pagkakasangkot sa isang anomalya, parang nagiging daan pa ito para ano to, sa tingin nyo parang panggigipit ba ito? Pwede bang gawin itong panggigipit sa ilang mga ilang hinaharap sa investigasyon ng Ombudsman, Attorney Tamase, itong gantong uri ho ng hakbang ng Ombudsman? Opo, no? Magandang tanong yan, Orly. Sa paligaw, hindi naman siya panggigipit. No? Alam ko na ilang buwan na yung investigasyon laban kay Congressman Romualdez. Opo. Ilang buwan na rin yung investigasyon laban sa ibang opisyal. Pero kung sa perspektibo kasi ng ombudsman, mahalaga yung hindi lang ma-satisfy, no, yung gusto ng mamamayan na kailangan may makasuhan or kailangan may makulong, kasi mabilisan yung kaso kung gano'n. No? Kailangan manalo yung kaso. So part nung case build-up na iyon, yung pagkalat ng ebidensya, pag-secure ng mga testigo, etc. Matrabaho talaga yun. No? And it will take time. So, posible na hindi pa sa estimate lamang ng ombudsman, hindi pa niya ready ihain yung kaso. Ngunit mayroon ng sapat na ebidensya para sa kanya. Sinesecure lang talaga nila. Pero imbis na madaliin nila yung paghahain ng kaso, hihingi lang muna sila ng precautionary hold departure order upang hindi makawala yung ako yung magiging akusado. So pwede din namang lehitimong strategiya 'yon. At ang magdidesisyon nito kung pagbibigyan ay ang Sandigan Bayan na silang lumilitis dito sa flood control na ito, Attorney Tamase. Apa.
Tama po, Oo. yung Sandigan Bayan po ang magdedesisyon. So ang naunawaan ko po no ay kahapon po ata may naghain na Mm. ng naghain na yung ombudsman sa Sandigan Bayan. So mabilisan dapat yung pagdedesisyon yan. Ngunit until lumabas po yung precautionary hold departure order na iyon, then I think ang nasa kay Speaker Romualdez lang ngayon ay immigration lockout bulletin. No? So ang gagawin lang ng immigration doon ay titignan nila kung may Babantayan. ibang warrant na ba na Mm. na-issue, mayroon bang issue sa kanyang mga visa, Mm. may issue ba sa kanyang pasaporte. No? So parang check lang siya no, na mas mabusisi kaysa doon sa normal na bumabiyahe. Mhm. Okay. Marami pa sana akong gustong itanong diyan kasi kaya lang may isa pang uri ng anomalya na gusto ko rin kunin ng inyong pananaw eh. Yung tungkol naman sa impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. May pahayag si Senate President Vicente Soto III na hindi siya magdadalawang isip. Ibig sabihin hindi magiging issue yung salitang forthwith. Sakaling idulog na ho sa Senado ito pong impeachment complaint dapat kay Vice President Sara Duterte. Naging mainit na usapin yan at sa inyong pananaw bilang abogado, bilang constitutional law professor, dapat lang siguro na hindi na maging issue itong usapin na forthwith sakaling matuloy nga po sa Senado ito pong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, Attorney Tamase. Well, hopefully hindi na po, no? Ang problema ho kasi ay sa katagal naman ng kasaysayan natin sa impeachment, malinaw naman sa mga dating Senado yung ibig sabihin ng salita na yan. Ibig sabihin po, no, kapag nakahain na ng kaso sa kanila sa impeachment, ay gagalaw na kaagad yung proseso ng Senado. Mm-mm. Regardless kung kakampi mo o hindi, no, yung hinahina ng kaso. Nagkaroon lang naman ng kalabuan kung anong intindi niya noong nakaraang Kongreso, no? Kasi parang yung Senado hindi pa gumalaw kaagad. So itong pagbabalik nung I think yung traditional na pagkakaintindi dun sa forthwith, in line din niya dun sa pagiging institutionalist ni Senator Soto. Mm-mm. Si Senate President Soto kasi yung pinakamatagal na nagsisilbi sa Senado, I think baka sa kasaysayan post 1987, no? At parang sa kanya naintindihan niya yung role ng Senado yung parang institutional role ng Senado sa ating gobyerno na Mm-mm. malaki talaga yung tungkulin nila sa pananagutan. So baka ganun yung pagtingin niya no doon sa salita na iyon. Mm. Ibig sabihin mababawasan na yung debate sa terminologies pa lang natin sa Ligang Batas, Attorney Tamase, ano? Opo, tama po. Ang problema ko kasi minsan no ay problema din po ng mga abogado gaya ko na kinokomplika po natin lahat Yeah. ng legal na proseso. Yung impeachment po hindi pa nga ho legal 'yon, no, Wala na kasing perfectly legal na proseso. wala kasing Poli- kulay ang law profession kung hindi nagtatanungan. Tama ho, Hindi no, parang sa makabase salita bagay. talaga ang krudo namin. Pero Oo. yung itong impeachment naman po, malinaw naman po kasi simple lang po yung proseso nito. And I think yung pinaka-core nga nito ay no, dapat pa ba pagkatiwalaan yung isang public officer na magsilbi sa hinaharap, no, Mm. meron pa ba siyang moral fitness para magpatuloy sa kanyang pwesto. So dapat nakapokus po actually tayo dun sa ebidensya na pinag-uusapan. I think yun ang direksyon ng kasalukuyan na proseso ngayon. I think may hearing po ata, no? Ngayon. Na pangatlo na po na Mamaya third. makikinig tayo sa ebidensya. So kung tutuloy ito sa Senado, maganda yung basically parang may abang, no? Mm. Na may commitment yung Senado na gagawin nila yung tungkulin nila na dinggin yung kaso kung tatawid man sa kanila. Mhm. Alright, pahabol na lang, Attorney Tamase. Meron kasing mga obserbasyon ating mga kababayan. Napakalaga pala sa dalawang topic na pinag-uusapan natin, flood control and confidential fund. Napakalaga rin ng trabaho, hindi lamang po ng COA, kundi ng Anti-Money Laundering Council. Sa inyong tingin, meron pa tayong dapat na gawing para palakasin yan at palawakin pa dahil napaka-importante yung ginagawa nilang pagtukoy ng takbo ng pera at bank transaction, Attorney Tamase. Opo, napakahalaga po nung AMLAC, no? At mula noong impeachment pa lang ni Chief Justice Corona, yun po yung unang impeachment kasi na mayroon ng Anti-Money Laundering Council. Napakahalaga nung kapangyarihan nila dun sa, hindi lang sa pag-freeze, no, actually, but pati yung inquiry doon sa bank accounts mismo. So, namomonitor kasi nila. Mhm. Sa palagay ko po, malakas naman po yung AMLAC natin sa kasalukuyan. Ang problema po natin ng iba nating batas. So, halimbawa yung bank secrecy po.
no, na Yun. issue. Parang naintindihan ko po ang supposedly ang dahilan po para sa bank secrecy ay para hindi po matakot magtago ng pera Mm. yung mamamayan sa mga bangko kasi may kumpiyansa sila na hindi naman ikikwento na lang kahit kanino yung laman ng kanilang mga account. So siguro pwede naman maatim yun, but napakadaming bagay na pwedeng ayusin. So baka Alright. dapat hindi yun nag-a-apply sa mga public officer. Okay. Or baka dapat di po yun nag-a-apply sa mga may kontrata sa gobyerno. Mm. In that sense, mapapabilis yung galaw ng AMLAC, no? Mapapabilis din yung galaw ng mga opisyal na pwedeng tumingin sa mga accounts na ito. Okay. May So, puto. dapat po siya pag-aralan na mabuti. Baka Mm. kasi may epekto naman niya na sa ibang bagay lang itatago, no? Yung ill-gotten na wealth. Oo. Pero dapat nandun din po yung, I think, yung diskurso natin. No? Paano ba natin bubutihin itong mga batas natin sa commercial law Mm. na upang hindi po gamitin yung mga lehitimo sana na sistema na ito Opo. upang magtago ng nakaw sa bayan. Attorney, maraming salamat sa ulitin po. Thank you po sa inyo at magandang umaga. Maraming salamat po, magandang umaga. Attorney Paolo Tomase, Constitutional Law Professor ng UP College of Law, ang inyo po napakinggan.